ng San Lucas, Kabanata 10, talata 25 hanggang 37. Book of St. Luke, chapter 10, verses 25 to 37. At ganito pong pagkakasabi, mga kapatid, isang dalubhasa sa kautusan na lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, anong dapat kong gawin upang magamit ng buhay walang hanggan? Tanong na yan. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nabasa roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siya lumabas na kahiya-hiya at nagtanumpang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga pulisan, lubarang, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang parang Hudyo, nang makita ang taong nakahantusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita. Ngunit nang makita niyang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritano ng naglalakbay na napadaan doon, nang makita niyang biktima siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binentahan. Pagkatapos, isinagay niyang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa pangaypangluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 pilang ng namamahal ng pangaypangluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa rin ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Napuri ka namin, Panginoon. Pwede po namin magsupo sa biyaya ng Diyos, sa palakpakan natin ng Diyos. Ulang pala yung binasa ko. Tinapos ko sa 35. May 36 sa 77 pa pala. O kasi napagod ako eh. O pinagod ako ni Omeg. Bihira o. Matutulog sana ako kanina. Hindi ako nakatulog. Pinakit ako sa 4th floor ng barangay hall. Andiyan ako kanina nakahigit. Bigla ako tinawag. Nandun sa barangay hall. Ha? Eh kasi naman si Sister Teresa. Hindi ako sinasagot. Sabi ko, nasa magawa ni Simano ko ba? Eh, walang tao ito. Wala rin sa simbahan. Sumama naman ako. Pagdating namin ito, walang tao. Sabi ko sa 4th floor. Sabi ko, nasa ng tao? Wala eh. Pambihirang buhay ko. Naloko kaya ako. Gusto lang yata maglakbay at mamasyal. Anyway, akala ko, bibigyan yung aking dahil nanigas yung mga hita ko pagdating sa 4th floor. Anyway, sa parabula po ng konteksto ng gasto natin, tungkol po sa Samaritan, ito po ay manifestation o isang pagpapakita ng pagpapuri ng klase ng tao na nagpakita ng kabutihan at kabagitan sa kanilang masasakupan na nangangailangan ng tulong. No? Ang context ng istorya nito is all about 3 kinds of people who are in the same place that they show a miserable situation of a man that needs their help, mga kapatid. Yan ang meron dito tatlong karakter. Yung una po, yung skriba. Ito po yung skriba, mga kapatid. Ito po yung mga learned people who are scriptural oriented. Nakatuon sa banal na salatan at sila po yung mga canon lawyer, matatalino. No? Tulad ng mga natin ngayon, maraming matatalino ngayon. Daming gumagawa ng mga batas. Pero yung batas, sila rin ang mga batas. At yung mga Pharisees naman, sila po yung mga religious leaders and political party na nag-i-insist na dapat, sabi nga sundin ng Diyos. Pero sila naman, hindi sumusunod. Tama mali.
Samaritan, mga kapatid, sila po yung Jewish people na ang belief nila ay napaka-unique, no? Nagsimula yung kanilang time sa kay Prophet Eli. At yung kanilang religion at belief ay nakabase sa Torah o sa batas ng 5 libro. But late, the religion of faith na itutuwensya po ng Islamic belief na kakugat sa mga Muslim, mga kapatid. At hindi po sila naniniwala sa mga beliefs tungkol sa mga Kristiyano. No? Ang cause po nito is the uniqueness of their faith. Kasi yung characteristics ng Muslim is nakapalo sila sa law ng Torah. No? Yung tinatawag na Pentateuch. Kaya nga, mapapansin nyo sa Bible, sinabi po ni Cristo, dahil nung pinakikita na rito yung Samaritano, sabi niya, go and do likewise, sabi na doon sa nagtanong sa kanya, di ba? Kasi ito yung tanong, alam nila kung paano magbuhay eh. Alam nila kung paano i-inherit yung eternal life eh. Pero sinusubok na lang talaga si Cristo. Parang minsan tayo, di ba? Magtatanong tayo, pero ano na natin yung tanong? Ayaw na natin yung sagot. Tama mali. Minsan may mga ganyan tao, tatanungin ka, pero ano na yung sagot eh. Kaya pag sinagot mo, ay, di ba ganito yun? O, ano na pala eh. Ito pa tinanong. Hello? Hi! Dito mga kapatid, gusto kong ipakita dito na bagamat alam nagtanong kay Cristo, sabi nga hindi nyo lang hindi yung batayan Ang batayan ni Cristo yung sabi nga paggawa ng mabuti ng pagpapakita ng pagmamahal at habag. Kaya din pakikita natin yung attitude ng Good Samaritan. Ang title po natin ay Doing is Better Than Knowing. Yung paggawa ay mas kaysa alam mo lang. Kaya, alam mo nga, pero hindi mo naman ginagawa. Alam mo, dapat tumulong, pero hindi ka naman tumutulong. Alam mo, dapat mong dalawin yung iyong kapwa, pero hindi mo naman dinadalaw. Alam mo, dapat mo siyang bigyan ng sapat na pagmamahal dahil kulang sa pagmamahal, hindi mo naman ginagawa. Kaya nga dito, ang team naman natin, up to inherit eternal life. What to do? Sabi ron, mga kapatid, doing is better than knowing. No? Paano ron? First, sabi po dito, kindness is the best way to show community. Ang kabaitan daw po ay ang pinakamahusay na paraan sa panlibo ng komunidad. Ito po naman. Diba? Kasi kapag kabaitan, nakikita yung kabaitan mo, nakakahawa to eh. Ano, bait-bait niya. Dapat ganyan din gawin natin. Mabait din dapat tayo. Hindi ka dapat na ano. Dapat, hindi ko man sa gawain. Lalo na nasa gawain ka. Dapat mabait ka. Ano sabi ng Luke 10:34? Dumapit siya. Binusan ng langis at alap ang masugod at tinalian sa kais na kayang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panunuyan at inalagaan ko. Nagtakutuwa mga kapatid. Sa pagkakeo, pag meron mga disgrasya yung nangyayari, marami nang tumutulong. Diba? Kung hindi nila pinapakabayaan, tinutulungan nila sa samantalang dati. Sa EDSA, pag may nasigasaan, puro ano lang eh, puro, kawawa naman, kawawa naman, kawawa naman. Puro kawawa lang, wala nang ginagawa. Hello? Tama mali. Pero may natutuwa dahil marami nang gumagawa na inakapot nila yung katulad yung mga nagdidisgrasya sa SBEC, sa EDSA, di ba? Dito sa PBGC, ang dami tumutulong, di ba? Yun kasi tinuturo ng ating Diyos, mga kapatid. Sa video, gusto niya ipakita na mangibago yung pagmamahal at awa. Hindi puro talino lang, hindi puro kilala wala. Oo, alam mo lang, pero hindi mo naman ginagawa. Kaya nga silot, mga kapatid, isang buwapita na nagpakita ng kabalitan sa kanyang bilang na si Naomi. Sa pamamagitan na, yung pagtrabaho niya sa bukid, mga kapatid, no? Sa bukid ni Boaz, so kapag sila ng pagkain para sa kanya, sa kanyang bilang na si Naomi. Ruth chapter 2. Verses 1 to 23. At si Naomi, mga kapatid, ay pinakitaan pa rin ni Ruth ng kabutihan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kanyang karangalan. Ruth 1:16 to 18. At ang sabi Lord, si Ruth po ay nagpakita rin ng kanyang katapatan sa kanyang bilang sa pamamagitan ng pag-aalaga dito. Minsan pag pag-aalaga, dito na tayo kapatid, no? Lalo na kapag
Ruth, ano yan? Ruth chapter 2, verse 2 to 3, mga kapatid. Naalala ko noon, yung isang magagawa natin sa Kalmana, iniwan siya ng kanyang brother husband. At alam niyo po, sabi niya sa akin, brother husband ko, iniwan ako, tagal-tagal, hindi mo bumabalik. Sabi niya sa kanya, hindi iwala ka kabalik. Amen. Tapos nakangiti ka na. Amen. Tuloy mo na, babalik nyo. So mga ilang isang taon siguro, nakabalik ulit ako sa kanila. Tuwan-tuwa, pinagtaan ako sa akin, brother Lord, bumalik na yung brother husband ko. Tuwan-tuwa sa kanila, congrats po. Pero, kasama yung tsaka yung anak. Ikaw na yan, tinanggap niya. Kasi bakit tinanggap? Naawa siya kasi bakit? Isa sa pinaka-words, may sakit yung asawa niya. Ang tindi, di ba? Tapos inalagaan pa niya. Ang inalagaan niya, sila'y nagbumagastos, tapos sinusuportahan pa niya yung tsaka yung anak. Kita niyo na yun. Napakabait, di ba, no? At ang matindi, hindi nawala ulit, mga ilang taon, nakabalik ulit ako. Pagbalik ko, tuman-tuwa pa rin. Sabi niya, brother Diyos, salamat sa Diyos. Bakit? Patay na asawa ko. Sabi ko, ba't natutuwa ka? Hindi, natutuwa ako kasi yung sinasabi ng Lord na mahalin mo kahit na may ginawa sa iyong mali. Nagawa ko, inalagaan mo namin siya ng mga anak ko hanggang sa siya ay mawala na. Kahit pa yun? Walang makasagot ko. Oo, talaga? Subukan mo nga. At meron pa, yung taga Cavite. Sa Cavite, nag-talk din ako ron. Sabi niya, napinabot ko, nagpapatuto yung dalawang mag-asawa. Nakangkat siguro mga 6 to yung lalaki, yung pare 6 flat. Ang patutuwa ng lalaki, sabi niya, there was one, kasi 15 years na iniwan yung sister wife niya 15 years, ha? Sabi niya, there was one time na ako po ay parang aligala. Kaya lumabas ako ng bahay, lumakad ako, lakad. Hanggang sa may marating ako, bahay, na bigla akong kinatok, sabi niya. At nung kinatok niya, nagulat siya. Nung magbukas naman niya, yung sister wife niya. Ang sabi niya, sister wife niya, ito narito. Simple na. Pinugunan niyo siyang panalangin ko. Hindi ka naalis dito. Birthday gift na sa akin ikaw. Dahil birthday ko ngayon. Hindi mo umalis. Gila niya yun? Kaya niya yun? Napakabait, ano? Oo na lang, yung sister na yun. Yung beso ko na ako ulit, ba? Kami pa rin, di ba? Oo. Ang ganda, magkasama pa rin ko ng sister mo yun. Isang beso ko na ako ulit. Buti ka nga ako pa rin. Di ba? Kasi, ano yung bunga ng kabutihan? Yung bunga ng kabutihan, katulad ng kay Ruth, nagkaroon si Ruth ay nakatanggap ng respeto sa pamahal. Kanina, kay Boaz, Ruth 2, verse 11 to 12, at nagkaroon siya ng kagalingan. Hindi na sayang ang kanyang kabutihan No? Hindi na sayang ang kabutihan niya, mga kapatid. Ruth 4, 13 to 17. At sabi ng mga kapatid, nakapasok si Ruth sa pamilya ni Boaz. Ganun din tayo. Kapag nakitaan tayo ng kabagitan, pwede tayong makapasok sa buhay na walang hanggan. Ang